kumpirmadong patay sa sunog sa isang apartment complex sa Barangay Bungad, Quezon City. Mabilis daw na kumalat ang apoy na nagsimula dakong alas 3 kaninang madaling araw. May news to go si Mark Salazar live. Mark. Para kapapasok lamang na detalye, bali apat na yung bangkay na namataan dito sa loob ng apartment unit na nasunog. Ito ay 16-door apartment complex. Karan na nasunog nga ayon sa kwento ng mga tenant pasado alas 3 ng madaling araw. Pero nakatanggap daw ng tawag ang Quezon City Fire Department around 5:05 AM. Sunog yung buong complex, 16-unit door, pero ang pinakamalala ay yung bungad na unit na sinasabing tinitirhan ng may-ari mismo ng apartment complex. Meron tayo karang pangalan ng 7 na unaccounted for, pero hindi muna natin pwedeng i-broadcast yan sapagkat sunog na sunog yung 4 na bangkay at wala pang paraan, kagyat na paraan para ma-identify sila. So we withhold muna natin yung mga pangalan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang search operation ng SOCO at kasama pa rin yung mga bombero. Mainit pa kasi yung lugar kaya hindi pa nila mapasok ng husto yung loob at makita yung kanilang mga hinahanap. Hindi pa malinaw ang cause of fire na ito ayon kay Superintendent Tadeo, Quezon City Fire Marshal, dahil maging yan ay nasa ilalim pa ng investigasyon. Samantala, ang description ng mga tenant, medyo may kalumaan itong apartment building na ito na nasunog, pero marami sa kanila nakatira na rito more than 20 years at sinasabing unang pagkakataon pa lamang na ito ay mangyari sa kanila. At nagpapatuloy ang media sa pag-antabay at para makita kung ano ang kahihinat na investigasyon at yung pinaghahanap ang mga nawawalang mga nakatira rito. Kara. So Mark, ilan pa ang missing or unaccounted for hanggang sa mga oras na ito? Kung 4 yung nakita na bangkay, actually isa na yung nailabas at dadalhin muna sa crime lab para iproseso bago doon puntahan ng immediate family. Kung 4 yan, 3 pa yung kanilang tinitingnan dahil wala pa tayong report ngayon kung ito ba yung mga nakatakas. Kasi kanina pagdating namin dito may nagbabalitang may nakatakas, may dinala sa ospital pero hindi naman malinaw, wala pa rin official details na nakukuha yung mga commander dito sa ground. Kaya kung susundin yung bilang sa kwento ng mga tenant, 3 pa yung tinitingnan nila na maaring na-trap doon sa door 1 sa 16-door apartment complex na ito, Kara. Okay, Mark, yung isa sa mga karaniwang problema pagdating sa mga lumang istruktura ay yung kawalan ng mga fire exit. Ano ang sabi ng mga tenants dyan? May fire exit ba itong apartment complex na ito? Nako, Kara, wala. Actually, nung nasunog, kwento sa atin ng mga nakaligtas na tenant, sila pa yung gumawa ng ladder, kaya sila nakalabas. Ang problema nga, dahil pinaniniwalaan lang sa door 1 nagsimula yung apoy, malaking-malaki na apoy doon para matulungan pa nila at sinubukan naman nilang i-rescue yung mga yon. Pero yung paggapang ng apoy, naagapan ng ibang door, ng ibang tenant, na gumawa ng sariling kanilang mga hagdanan pababa. At sinasabi rin nila na dati na raw may nag-assess ng kanilang building at sinasabing luman-luma na yung gapang ng kuryente sapagkat luma na yung gusali, hindi napapalitan yung gapang ng kuryente. At sila daw yung winarningan na noon na naku baka daw ngat-ngatin lang ng isang dagayan pwede na mag-cause ng fire. Pero ito naman daw unang pagkakataon pa lamang nangyari sa kanila, Kara. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Mark Salazar.